Sa gitna ng tahimik na kalsada, naghahanap ng mahihinga ng tulong ang nagdadalang tao na si Josephine. Madilim at tanging liwanag lang mula sa sinag ng buwan ang nagbibigay linaw sa daan. Malamig ang hangin na sinabayan pa ng makapal na hamog. Nahihirapan na siya. Pakiramdam niya ay anumang oras isisilang na niya ang batang dinadala. Sa paghahagilap ng mabuting loob ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki sa harapan ng isang apartment. Nililinis nito ang nasasakupan at hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halatang hirap sa paglalakad si Josephine habang kalong ang tiyan. Iika-ika siyang lumapit dito at agad na nagsalita. Manong, pwede po bang makahingi ng tulong? Dahil pakiramdam ko po ay mga anak na ako. Paghingi ng tulong ni Josephine, napahinto ang matanda at agad na isinantabi ang pagwawalis. Sa kanyang pagtingala, bumunyag ang nanlilisik na kulay pulang mata nito at mula sa bibig nito ay unti-unting lumitaw ang mga nagngingit-ngitan ng ngipin. Nahintakutan si Josephine at napatras. Sa ginawa niyang pagdistansya, siya ay natalisod at napadapa na naging dahilan ng mas matinding pagsakit ng kanyang tiyan. Iniunat ng matandang lalaki ang leeg at sa pag-ikot ng kanyang ulo ay bigla na lamang itong pumiglas sa katawan. Ang mga buhok nito ay bigla na lamang humaba at nagmistulang kable sa tigas. Lumutang sa ere ang ulo nito kasabay ang paglitaw ng kanyang mga laman loob. Tila bagay na patiran ng dila si Josephine dahil sa pagkabigla. Animoy sinemento ang mga paa at kamay sa daan dahil sa sobrang takot. Ang nilalang ay agad na sumunggab sa kanya. Ang malakable nitong buhok ay ipinulupot sa kaawa-awang babae. Lumulukot na ang balat nito dahil sa matinding pagkakasakal ng matanda, habang ang matulis nitong dila ay dahan-dahan na dumoble ang haba patungo sa pinagdadalang tao ng biktima. Ginamit na instrumento ang dila upang ubusin ang sanggol sa loob ni Josephine. Pinasok ang katawan nito hanggang sa makamit ang minimithing sanggol. Nangisay-ngisay ang katawan ni Josephine habang inuubos ng halimaw ang kanyang dinadala. Gumawa ng luha sa gilid ng mga mata habang tinitiis ang labis na sakit. Nakakamao ang mga kamay at nakahiga sa malamig na simento ng kalsada. Hindi rin nagtagal. Bago pa man sumikat ang araw ay bitbit ng nilalang ang babae gamit ang lakas mula sa laman loob. Nakabaliktad ang posisyon ng katawan nito. Nakapulupot ang bituka ng nilalang sa paa ng biktima habang nilalagpasan ang mga kabahayan. Sa isang tago at masukal na lugar ay iniwan niya ang walang buhay na si Josephine. Nakatago ang bangkay nito sa mahabang damo, pikit ang mga mata at wala na ang sanggol na dinadala. Walong taon na ang nakalipas nang magsimula ang relasyon ng mag-asawang Cheska at Joaquin. At sa taong ito ay biniyayaan na sila ng mas magpapatibay pa sa kanilang pagmamahalan, ang anak. Kaya't napagdesisyonan na nila na bumukod mula sa magulang. Magsimula ng panibagong buhay na sila lang mag-anak ang magkasama. Pansamantala muna silang nanirahan sa malapit na apartment ni Mang Victor. May katabaan ng pangangatawan ni Mang Victor at may katangkaran.
Halos puti na rin ang mga buhok nito dala ng katandaan. Tumanda itong binata at tanging apartment lang ang pinagkakaabalahan. 2,000 ang upa kada buwan. Hindi pa kasama ang tubig at kuryente. Pero huwag kayong mag-alala dahil bibigyan ko naman kayo ng maliit na discount nang sa ganon ay mabawasan ng gastusin at makapag-ipon para sa anak ninyo. Pagmamabuting loob ni Mang Victor. Agad na tinanggap ng mag-asawa ang offer nito. Nang sa ganon ay tuluyan na silang makapagsimula. Maraming salamat po, Mang Victor. Tugon ni Joaquin habang nakangiti sa matanda. Sa paglalakad ay sumabay na sila patungo sa bagong titirhan. Hindi kalaki ng kwarto pero masasabi mong sakto sa 2 tao. May sariling banyo at maliit na kusina. Hindi rin naman problema sa kanila ang espasyo dahil iilan lang din naman ang kanilang mga kagamitan. Bago umalis ay tinititigan ni Mang Victor ang pinagdadalang tao ni Cheska at saka hinawakan na hindi komportable para sa kanya. Tawagin niyo na lang ako kung may kailangan pa kayo. Sambit ni Mang Victor bago umalis. Inilibot ng mag-asawa ang mga mata sa sulok ng kwarto. Pinapakiramdaman ang bagong yugto ng kanilang mga buhay bilang mag-asawa. Ang bait ni Mang Victor, no? Banggit ni Cheska. Sinabi mo pa, kaya siguro hindi nawawalan ng tenant dito dahil sa matulungin siya. Dagdag pa ni Joaquin. Ibinaba na nila ang mga iilang gamit kagaya ng damit at isang drawer. Sa ngayon ay hindi na muna sila nagbabalak na bumili pa dahil prioridad nila ang mga kakailanganin ng anak. Kinagabihan, umalis muna ng sandali si Joaquin upang humanap ng mabibila ng ulam para sa hapunan, habang si Cheska naman ay nagpaiwan. Abala siya sa pagtutupi ng mga damit nang mapansin niya ang pagdaan ng isang tao sa kanilang pinto. Agad siyang napatayo upang alamin kung sino ito. At sa paglalakad palabas, ay bigla na lamang sumulpot si Mang Victor dala ang mangkok na may lamang ulam. Oh, kayo po pala, Mang Victor. Naparito lang ako upang ibigay ang niluto kong tinola para sa hapunan nyo. Salamat po sa inyo. Nag-abala pa po kayo. Gusto niyo po bang pumasok muna? Ay, hindi na iha. Maraming salamat na lang. Siya. Yaman lang din naman na naibigay ko na sa iyo ang pakay ko. Uuwi na ako. Sa paglisan nito, ay muli itong tumitig sa tiyan ni Cheska at umawak, sabay ngiti. Nang mga oras na yon ay nakaramdam si Cheska ng kaunting kilabot at pagtataka dahil sa pangalawang beses na paghawak ni Mang Victor sa kanyang tiyan ay nanakit ito ng bahagya. Ang pag-alis ni Mang Victor ay siyang pagdating ni Joaquin habang may dalang supot. Oh, kanino galing yan? Kay Mang Victor. Tara, kain na tayo. Mukhang masarap itong niluto niya. Sa lapag muna sila kumain bilang kulang pa sila sa kagamitan. Nakahanda na ang ilang kubyertos na kanilang gagamitin. Habang kumakain, ay naikwento ni Cheska ang pakiramdam kanina nang hawakan ng matanda ang pinagdadala. Mahal? Kanina, habang hawak ni Mang Victor yung tiyan ko, bigla na lang sumakit. Sakit na hindi ko basta maipaliwanag. Para bang nasasaktan din pati si baby. Baka lang naman dahil malapit na lumabas si baby. Tugon ni Joaquin, sabay lambing sa tiyan ng asawa. Siguro, pero hindi talaga siya yung normal na nararamdaman ko eh. Tapos bigla na lang akong kinabahan. Basta, hindi ko talaga mapaliwanag. Dagdag pa ni Cheska na nakukulitan na sa pagpapaliwanag. At nang matapos na sila sa pagkain
ay tumoka muna sa pagliligpit at paghuhugas ng pinggan si Joaquin upang makapagpahinga na si Cheska. Lumipas pa ang ilang oras at mas lumalim na ang gabi. Oras na ng pagtulog nilang dalawa. Naglatag lang ng foam si Joaquin sa lapag na magsisilbing kama nila. Nasa kanang posisyon si Cheska habang hawak ang kanyang tiyan. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog ay bigla na lamang dumalaw ang isang nakasisindak na bangungot. Hindi na niya maidilat ang mga mata at hindi magawang bumangon. Sa kanyang bangungot ay nakikita niya rito ang hindi pamilyar na nilalang. Mahaba ang buhok nito na tila kable. Ang mas nakatatakot pa ay ang katawan nito sapagkat ang mga laman loob nito ay nakalawit lamang. Animoy isang saranggola na palutang-lutang sa hangin. Dagdagan pa nito ng isang babaeng buntis din na katulad niya. Walang awa na nilalamo ng nilalang ang sanggol nito habang ang ina ay duguan na't nakabulagtat dilat ang mga mata. Nakapulupot sa sanggol ang malakable nitong buhok na siyang dumudurog sa katawan nito hanggang sa mapuwersa at magkapira-piraso. Dito na naputol ang kanyang masamang panaginip. Nagising si Joaquin dahil sa ginagawang ingay ng asawa. Nang bumangon si Cheska mula sa masamang panaginip ay labis ang panginginig niya. Pinagpapawisan ng malapot at walang tigil ang pagdaloy ng luha. Mahal, may halimaw. Yung lamang loob niya nakalabas tapos kinakain niya yung sanggol. Garalgal na salaysay ni Cheska habang nakayakap sa asawa. Hindi na sumagot si Joaquin. Bagkus ay inakap niya ang asawa at pinatahan ito mula sa pag-iyak. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang nakapag-adjust ang dalawa sa tinitirahan. Nasasanay na sila sa pagkilos ng walang kasama. Natutunan na nilang mamuhay bilang mag-asawa. Subalit sa likod nito ay paminsan-minsan pa ring dumadalaw ang takot sa kanila. Bukod sa sunod-sunod na pagsumpong ng masamang panaginip ni Cheska, ay minsan silang nakakita ng bakas ng dugo sa kanilang pintuan. Mahal, ipinapangako ko sa'yo. Darating ang panahon na makakalipat tayo sa mas ligtas at mapayapang tirahan para sa ating tatlo. Gagawa ko ng paraan para masigurado ang seguridad ninyo. Pangangako ni Joaquin habang hawak ang kamay ng asawa. Ipinaparamdam niya rito ang kaligtasan sa piling niya. Binibigyan niya ito ng kasiguraduhan na walang kapahamakang sasapit sa kanila anumang oras o kahit kailanman. Mahal, alam ko namang ginagawa mo ang lahat para sa amin ni baby. Hindi naman ako naapektuhan ng mga nararanasan natin dito. Gaya nga ng sabi ni Mang Victor, baka gawa lang yan ng laro ng mga batang kapitbahay natin. Tugon ni Cheska. Gusto niyang ipakita sa asawa na ayos lang silang dalawa ng anak niya. Ayaw naman niyang mag-alala pa ito sa kanila. Baka kasi hanggang trabaho ay madala nito ang pangangamba na magiging resulta ng problema sa trabaho. Bukod pa nga pala sa hinihinala nilang gawa ng kababalaghan, ay napapadalas ang pagdalaw ni Mang Victor sa kanila na siyang hindi nito ginagawa sa ibang nangungupahan. Tanging sila lang talaga ang dinadalaw nito at kinakamusta. Kada dadalaw ito ay palagi itong may dalang pagkain. Hindi rin naman nagtatagal ang matanda. Basta't makita at mahawakan lang ang kanyang tiyan, ay aalis na ito kaagad. Mga kilos ni Mang Victor na nagbibigay dahilan upang maghinala si Cheska. Kagaya ng mga napapanood niya sa pelikula na may karakter na aswang. Madalas nitong binabantayan ang biktima bago kitilin. Naisahalin tulad niya ang mga kinikilos ni Mang Victor. Hindi niya maiwasan ang mag-isip ng kung ano
sa labis na kabutihan ng matanda. Kaya nagsimula na siyang bantayan ng bawat kinikilos nito. Bawat dalaw ay mabusisi niyang binabantay ng galaw nito sa paraang hindi mahahalata. Ang mga pagkain ibinibigay sa kanya ay hindi na niya kinakain pa. Palihim na lang na itinatapon sa basurahan. Minsan tuwing naiiwang mag-isa si Cheska ay dumadalaw siya sa bahay ng mga magulang para mabawasan ang bagot, pati na rin ang takot. Anak, dumito na muna kayo ni Joaquin. Nababahala kasi ako para sa kaligtasan ninyo. Baka mamaya ang sinasabi mong matanda ang nagdala ng kapahamakan sa inyo. Buti nang nakakasiguro tayo at isa pa, malapit na rin ang kapanganakan mo. Suwestyon ng kanyang ina na nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Hindi na ho, Nay. Hindi naman ho kami pinapabayaan ni Joaquin eh. Sinisigurado niyang ligtas kami. Tuwing araw naman ay narito ako sa atin. Uuwi lang ako kapag pauwi na ang mister ko. Basta kapag naisipan mong pumarito muna, bukas ang pinto para sa inyo ha. Dagdag pa ng kanyang ina. Nilalakad niya ang kahabaan ng pasilyo ng apartment habang hinahagilap ang susi sa bag. At sa pagbagtas sa daan ay nakita niyang naghihintay si Mang Victor sa harap ng kanilang pintuan. Nang mga oras na iyon ay iba na ang kabang bumabagabag sa kanyang dibdib. Mas lumalim ang takot niya. Oh, Mang Victor, nandito po pala kayo. Gulit na bati ni Cheska. Walang sino man ang nasa paligid. Tanging sila lang. Sinasabayan pa ito ng malakas na hangin na dumadampi sa balat niya. Gusto ko lang sana ibigay sa inyo itong chocolate galing abroad. Naparami kasi yung bigay ng kapatid ko. Paliwanag ni Mang Victor at iniabot nito ang supot na may lamang tsokolate. Salamat ho rito. Sambit ni Cheska na hindi mapakali. Masarap yan, Nang. Sana ay magustuhan mo. Hindi tulad ng ibang mga ibinibigay ko sa'yo na mukhang itinatapon mo lang. Pasaring ni Mang Victor. Tila ba may kung anong dumagan sa dibdib ni Cheska dahil sa binitawang salita ni Mang Victor na siyang pumipigil sa pagluwag ng kanyang paghinga. Tulala lang siya rito habang namumutla sa pagkabigla. Ho? Kabadong pagtatanong ni Cheska. Heto naman, hindi mabiro. Sige. Aalis na ako. Magpakabusog kayo ng baby mo. Pagpapaalam ni Mang Victor. Katulad ng nakagawian ay muli itong humipo sa tiyan ni Cheska. Subalit hindi kagaya ng mga nauna ay may puwersa na ito. Nararamdaman ni Cheska ang paglubog ng mga kuko ng matanda na nag-iwan ng marka. Sa paglisan ni Mang Victor ay bigla na lamang nanigas ang tiyan niya, kaya agad siyang pumasok ng kwarto at isinara ang pinto. Kinagabihan, hindi mapirme si Cheska sa kanilang higaan. Anong oras na subalit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok, basta't may pilit na pumipigil sa kanyang pagtulog. Magmula nang makita niya si Mang Victor kanina ay mabigat na ang kanyang pakiramdam. Sa isip niya ay may kapahamakan. Sumapit na ang hating gabi. Oras na pinaniniwalaan ng paglabas ng mga masasamang elemento't nilalang. Nang dahil sa hindi pagkaantok ay napaupo na lang siya sa tabi ng asawa. At sa mapayapang pag-upo ay nakaamoy siya ng maasim na amoy. Amoy na galing sa suka. Sinundan niya ang amoy na ito hanggang makaabot sa pinto. Subalit bago yun ay ginising niya muna ang asawa upang magpasama. Mahal, gising!
Pamimilit ni Cheska. Bakit? Tanong ni Joaquin na pupungas-pungas pa. Tara na, dali. Dagdag pa ni Cheska. Sa pagbukas nila ng pinto ay dilim lang ang bumungad sa kanila. Ngunit ang amoy ng suka ay mas tumindi pa. Sapagkat ang pinagmumulan ng maasim na amoy ay nasa malapit lamang. Ang isang lalaking naglalakad sa dilim. Matandang pinapahid ang suka sa katawan. Si Mang Victor na kasalukuyang nagpapalit anyo. Bigla na lamang humiwalay ang ulo nito sa katawan na laylay ang mga laman. Naiwan ang katawan nito na naglalakad sa kawalan. Nagpalutang-lutang sa ere ang ulo nito na patungo sa mag-asawa. Sa mabilis na pag-atake ng matanda ay agad nila itong pinagsarahan ng pinto. Tama ang mga nararamdaman ni Cheska. Tama ang hinala niya ukol sa labis na kabutihan ng matanda. Ngunit sa kahoy na katawan ng pinto ay bigla na lamang bumutas ang mahaba at malakable na buhok ng nilalang. Bumagsak ang yari sa kahoy na pinto at natagpuan niya ang mag-asawa. Sa paghaharap nilang tatlo ay naalala ni Cheska ang nakitang nilalang sa kanyang panaginip. Kuhang-kuha ito ni Mang Victor. Magkahawak kamay ang dalawa na hindi inaalis ang tingin sa matanda. Pumasok ito sa kanilang kwarto na tanging kay Cheska lang ang mata. Pinagmamasdan nito ang bilugang tiyan ng buntis. Naglalaway na ito at nagngingit-ngit ang mga ngipin. Sabik ng lamunin ang batang pinagdadala ni Cheska. Hayop ka! Demonyo ka! May kapalit pala lahat ng kabaitan mo! Matapang na sumbat ni Cheska. Pinapakita nitong hindi siya natitinag mula sa nakakatakot na katauhan ni Mang Victor. Oo, tama ka. At ang anak ninyo ang hinihintay kong kapalit. Tugon ng halimaw na matanda. Pagkatapos ay gumawa ito ng malaking pagbuka ng bunganga. Susunggaban na sana ng nilalang ang tiyan ni Cheska, subalit naunahan siya ng pagsalo ni Joaquin. Tumalsik ang walang katawang nilalang sa hindi kalayuan kasama ang matapang na asawa ni Cheska. Kaya na meron ka! Reklamo ng nilalang. Hindi na nagawa pang makalaban ni Joaquin matapos siyang puluputan ng mahaba nitong buhok at palutangin sa ere. Pilit siyang pumipigla sa pagkakahawak ng matanda, subalit sobra ang lakas nito. Unti-unti na siyang nakaaramdam ng hirap sa paghinga at pagpiga ng mga buto. Hindi matiis ni Cheska na walang gawin para sa asawa. Kaya't kahit hindi sapat ang lakas ay hinatak niya ang madudulas na laman loob ng nilalang. Ibinaling nito ang pansin sa buntis habang suot ang nanlilisik na mata. Ginamit ang bituka upang itulak ito at depensahan ng sarili. Mabuti na lamang ay sa kama lang tumalsik si Cheska at hindi sa simento. Gusto mo talagang mapadali ka, no? Babanta ng nilalang. Lumipad palapit ang nasasabik na halimaw sa dugo ng sanggol na walang muwang. Mula sa pwesto ay marahan na lang na umatras si Cheska. Wala siyang makatuwang sapagkat nasa ilalim pa rin ng kalaban ang asawa. Nakatitig lang siya rito habang kinakain ng kaba. Hinihintay ang pag-atake sa kanya. Hinihintay ang katapusan nilang mag-ina. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa kobrekama at sa napipintong paglapit ni Mang Victor, inilaban pa rin niya ang buhay nilang mag-ina. Ibinalibag, isinaklob niya ang kobrekama kay Mang Victor na nag-alis ng paningin at kontrol. Nang dahil dito ay kumalas ang kanyang buhok sa malapit na sanang mapatira ng hininga na si Joaquin. Bumangon si Joaquin mula sa pagbagsak at binawi ang kamuntikan ng mawala na hininga.
Nang magkaroon ng pagkakataon, ay agad na silang tumakbo sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Lahat ay nagising at nagkumahog sa lakas ng kanilang pagsigaw. Lumabas palipad si Mang Victor sa kwarto ng mag-asawa at nakita niya ang pagbugso ng mga tenant na handang tumugi sa kanya. Nakalutang siya mula sa harapan ng ikatlong palapag. Pinapanood ang pagkukumpulan ng lahat. Mang Victor! Ikaw pala ang salot na sinasabi nila rito! Sigaw ng maraming tao. Matagal nang napapabalita ang maraming natatagpo ang buntis na walang buhay. Sa tagal ng kanilang paghihintay, ang inakala nilang may mabuting puso na matanda ay siya palang may sala sa marahas na pagpaslang. Lahat sila ay nagulat sa kasalukuyang itsura nito, subalit hindi ito magiging hadlang upang umatras sila. Natagpuan nila ang pugot nitong katawan, kaya naman ay pinagtulungan nila itong buhatin upang itulak pabagsak sa unang palapag. Nakaramdam ng labis na sakit at panghihina ang matanda mula sa pagkasira ng kanyang katawan. Subalit kulang pa ito para mapaslang siya. Lumiwanag ang buong kapaligiran dahil sa sabay-sabay nilang pagbukas ng ilaw. Natatanga na si Mang Victor at hindi na makapag-isip ng susunod na hakbang. Hindi na siya makabalik pa sa orihinal na anyo sapagkat ang katawan niya ay bali-bali na ang mga buto. Mga walang iya kayo! Nagagalit na sigaw ni Mang Victor. Ikaw ang walang hiya! Totoo ngang hindi lahat ng may mabubuting ipinapakita ay may mga mabubuting loob! Huwad ka! Pagsumbat ni Jessica. Sa gitna ng kanilang pagkakagulo ay bigla na lamang humagis ang isang kawayan na may tulis at apoy sa dulo. Umasinta ang pagbato nito sa puso ni Mang Victor na siyang kahinaan niya. Ang apoy lamang ang makapapaslang sa isang katulad niya na isang wuwog. Napahinto ang lahat sa unti-unting panghihina ng matanda. Nakatitig lang ito sa kanila habang lumuluwa ng dugo. Mabilis na tumilapon ang katawan nito sa unang palapag. Mula sa itaas ay pinanood nila ang natitirang buhay ng matanda. Nawala ang bangis at tapang nito, napalitan ng kaawa-awang ekspresyon. Mula sa kawayan ay kumalat ang apoy nito, padapo sa halimaw na si Mang Victor. Unti-unti siyang nilamon at tinupok na wala ng laban pa, hanggang sa maubos at maging itim na abo. Makalipas ang ilang buwan, isinilang na ni Cheska ang ipinagbubuntis bilang malusog na bata. Sa ngayon ay pinili muna nilang manirahan kasama ang mga magulang, habang ang apartment na dating tinitirahan ay permanente nang isinara. Masaya at mapayapa na silang namumuhay kasama ang pinakamamahal na anak. Nagsilbing aral rin sa kanila ang mga karanasan na huwag basta-basta't maniniwala sa mga kabutihang ipinapakita ng kung sino man.